Pagkatapos niyang gawin yon, lumapit kay Abiathar, anong ginawa po niya? He sought the Lord's guidance. If you want to be strengthened, if you want to be encouraged in the Lord our God, you're not just concentrating and putting all your thoughts and minds using your faith, but you should also ask the Lord guidance. The Lord's guidance. Alam po ninyo, doon pa lamang sa pag-focus mo at paglalagay mo ng lahat ng kaisipan mo sa Diyos, that will encourage you and strengthen you. Pero kung gusto mong magpatuloy ang encouragement, magpatuloy ito, from then on, what you need to do is to always ask God for guidance. Hindi mamamatay ang encouragement at strength na ilalagay sa ng Diyos kung ikaw ay patuloy na nakikinig, Lord, what do you want me to do? Are you here? Okay? What do you want me to do? At ano pong ginawa dito ni David as he was starting to really asking God for guidance? Alam po ninyo, sabi niya, pagkatapos na kausapin si Abiathar, sabi niya gano'n, Abiathar, give me the ephod. Mga kapatid ko, hindi po ito iPad. But ito po ay ephod. Okay? Kasi maraming mga tao pagka may problema, ang inilalagay nila iPad. Bakit? Gusto ko mag-relax. May problema ako. Okay? But no, it's not ephod, it's not iPad, but ephod. What is an ephod? Ang ephod po ay parang apron. Okay? Para po itong apron na ito po ay sinusuot ng high priest. At ito po ay punong-puno ng siyam na uri ng iba't ibang klaseng bato. Yan po ay sinusuot lang ng high priest. At kapag siya ay nagsasalita sa lahat ng Israelita, ito po ay sinusuot niya representing the presence of God. Okay? Now, what was David trying to do here? Sabi niya ganun, Abiathar, give me the ephod. What he was trying to say here is this: I want to literally be in the presence of God. Nakuha po ninyo? I want to be literally in the presence of God. So inilagay yan, inilatag niya yan, and he started to worship. He started to seek God's presence. He was crying. A while ago he was crying because he was in great distress. But this time he was crying because he was worshiping. He was putting all his strength at yung nalalabi pa niyang lakas para isik niya ang presensya ng Diyos. You know what, my friends? As Abiathar was also interceding for him, suddenly, the Lord spoke. Alam po niyo mga kapatid ko, ito po ang magandang bagay sa nangyaring ito. Sapagkat ito po yung pinakahihintay na panahon ng Diyos para kay David. Yung bang maranasan ni David na walang taong pwedeng mag-encourage sa kanya ngayon. Walang mga kamag-anak na pwedeng mag-encourage sa ngayon. Ang kinakailangan lang niya ay encourage niya ang sarili niya at ipilitin niya ang kanyang sarili totoong lumapit sa Diyos na siya lang. Are you here? Amen. Na totoong siya lang. Nasasabihin niya na, Lord, talagang wala na akong paraan para ako'y lumakas ngayon. Tanging ikaw lamang, Panginoon. Wala na akong pwedeng pagkuhanan ng encouragement. Ikaw lang talaga, Panginoon. This was the perfect time. The Lord was waiting for this in Ziklag. At alam po ninyo mga kapatid ko, nung ito ay kanyang ginawa, naniniwala akong Diyos na tuwa, kaya biglang nagsalita ang Diyos sa kanya. Sinagot niya, and he heard the words of Yahweh in a very clear and vivid voice. My friends, gusto ko maunawahan po ninyo, kaya ginawa ng Diyos yun sapagkat malaki ang plano ng Diyos kay David. Nais ng Diyos na si David ang maging hari. He will get the crown of Israel. At alam po ninyo mga kapatid ko, kinakailangan siyang matrain doon sapagkat pagka siya ay nandoon na sa kingship,
kinakailangan niya maunawaan na wala siyang pwedeng ibang takbuhan at kinakailangan niya matrain na na ikaw ay hihingi lamang ng encouragement sa akin lamang. And from that moment, the Lord spoke to David. He heard him speak. And when he heard him, na naramdaman niya na ang presensya ng Diyos ay naroon. Alam niyo, nagtanong kagad siya, Lord, sabi ko po sa inyo he opened his mouth and he speak to God. Anong tawag dyan? Prayer. Yan lang naman, simple. Open your heart and say the words of your heart sa Kanya. That's prayer. And when he started to say those words, sabi niya, Lord, what should I do? What should I do? Kaya ko pa bang kunin yung mga nawala? Can I get to their place? Pwede ko ba kasi nang mahabol pa kaya? Now, tingnan natin ang usapan nila. And David inquired of the Lord, shall I pursue this raiding party? Hahabulin ko pa ba kaya sila? At parang sinasabi na nito, pagka hinabol ko ba sila, meron pa ba akong hahabulin? May saysay pa bang habulin ko o wala na kaming habulin sapagkat wala na lahat ng aming mga mahal sa buhay? Shall I pursue this raiding party? Sabi ni Yahweh sa kanya, narinig niya. Sabi niya gano'n, pursue them. Habulin mo sila. Now, tingnan po natin dito mga kapatid ko. Minsan nagtataka tayo, tinatanong din natin ng Lord, Lord, sa nangyaring ito, meron pa kayang manggagawa? Mababago pa kaya siya? Magkakaroon pa kaya ng pag-asa sa nangyayari dito sa buhay ko? Sa sakit na ito? Sa karamdamang ito? Sa hirap na nararanasan ko? Para sa akin, Lord, kung akong tatanungin mo, imposible na, parang hirap-hirap na. Pero ang tanong ni David, Lord, may pag-asa pa ba? Shall I pursue them? Maybe I know you are asking God the same, but in a different perspective. You're asking God, Lord, meron kayang magagawa? Sasagutin mo pa kaya yung prayer ko ito? May pag-asa pa kaya? May sagot nga kaya? Are you here? Amen. Are you in the place of Ziklag? Now listen, sumagot ang Diyos. What you need to do is to continue to open your mouth and speak to God and be in His presence. The Lord spoke and He said, pursue them. And again, nilinaw pa rito ni David ang kanyang tanong. Sabi niya gano'n, he answered, will you certainly, talaga ba yan, Lord? Sabi niya gano'n, totoo kaya yung sinasabi mo as I pursue them? Sumagot uli ang Diyos sa kanya. Sabi niya nun, you will certainly overtake. Kasi, medyo nagtatanong-tanong pa rito sa David eh. Okay? Kaya sinagot dito ni Yahweh sa kanya, you will certainly, sigurado, sabi niya gano'n, certainly overtake them and succeed in the rescue. Sabi sa kanya ni Yahweh, gusto ko maunawaan mo, hindi mo lang sila maaabutan. Gusto ko lang maunawaan mo na lahat ng mga ninakaw sa'yo ay mababawi mo. You will succeed. And you know what? That's the same words. That's a promise of the Lord sa maraming mga Kristiyano sa atin. Na ikaw ay mananagumpay sa buhay mong ito. Subalit kung bakit hindi tayo nananagumpay, you know why? Sapagkat hindi natin kiniklaim what God has said upon us.